At para sa ating mga balita, utak sa likod ng pagkawasak ng Ukraine, ang tao sa likod ni Vladimir Putin. At US, patatalsikin na si Zelensky, may nahanap ng kapalit para sa kanya. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kasabay ng maiinit na tagpo sa politika ng mundo, ng mga pagpupulong, pahayag at power plays ng mga bansa, sunod-sunod din ang mga development na nagaganap sa mismong lugar ng digmaan. Ayon sa report, mabilis na humihina na ngayon ang depensa ng bansang Ukraine. At dahil yan sa dalawang kadahilanan, ang pagpapatigil ng Amerika ng suportang militar sa Ukraine at ngayon ay ang pagpapahinto din ng intelligence information para sa Ukrainian Army. Ang intelligence ay isang malaking tulong sana sa puwersa ng Ukraine upang makita ang eksaktong lokasyon ng mga target kapag nagpakawala sila ng mga missiles. Pero kung wala ang mga elementong ito, tiyak naguguho ang depensa ng Ukraine. Habang humihina ang suporta ng US sa Ukraine, bumibilis naman ang pag-atake ng Russia. Kamakailan ay tinarget ng Russia ang gitnang bahagi ng Ukraine, kung saan 2 sibilyan ang napaulat na nasawi. Kasunod nito ay nagpakawala din ang Russia ng mahigit 180 drones upang atakihin ang iba't ibang bahagi ng bansa. Araw-araw ay may pambobomba sa iba't ibang strategic targets tulad ng mga himpilan ng eroplano, oil depot at mga pagawaan ng drone sa Ukraine. Layunin ng Russia na pahinain ang depensa ng Ukraine at palawakin ang kanilang kontrol sa labanan. Ayon sa Moscow, ito ang pinakamagandang pagkakataon lalo't itinigil na ng Amerika ang suporta nila sa Ukraine. Sa madaling salita, ginagamit ng Russia ang pag-atras ng suporta ng US bilang pagkakataon upang palakasin ang kanilang opensiba. Yan ang sinabi kahapon ni Dmitry Medvedev, isang malapit na kaalyado ni Vladimir Putin at dating Pangulo ng Russia. Sa isang post sa social media, sinabi ni Medvedev na ang pangunahing layunin ng Moscow ay magdulot ng pinakamatinding pinsala sa kaaway. Gayunman, naniniwala pa rin si Medvedev na pansamantala lamang ang paghinto ni Trump ng suporta sa Ukraine. Ayon sa kanya, kapag natapos na daw kasi ang kasalukuyang deal sa pagitan ng US at Ukraine, malamang na muling ipagpatuloy ng Amerika ang pagbibigay ng armas sa Ukraine. Isang statement na pinatotohanan din ng mga opisyal sa Amerika. US pause intelligence sharing with Ukraine, and is it still paused right now? Oo, ipinatigil muna namin at tinitingnan namin ang lahat ng aspeto ng aming relasyon. Pero bago ako lumabas dito ay kinausap ko muna ang counterpart ko sa Ukrainian National Security Advisor. At naging maganda naman ang pag-uusap namin tungkol sa susunod na rounds ng aming negosasyon, at kung ano ang magiging laman nito. Maliwanag na ang ginawa ng US ay pause o paghinto lamang at hindi katapusan ng suporta. Gayunman, malaking krisis pa rin ito sa Ukraine dahil kapag humina ng husto ang kanilang depensa at hindi na nila maipagtanggol ang kanilang teritoryo, maaaring hindi na nila mabawi ang mga nawalang lugar kahit bumalik pa ang suporta ng Amerika. Bilang isang dati ng mataas na opisyal sa Kremlin, may malaking impluensya si Medvedev sa mga desisyon na ginagawa sa loob ng Russian military. Kilala siya sa kanyang matitinding pahayag laban sa Ukraine at sa mga Western countries, kabilang dito ang pagbabanta niya ng nuclear strikes kapag magpadala ng tropa ang NATO sa Ukraine. Minsan na rin niyang hinimok ang pagbibigay ng maximum reward sa sino mang papatay sa mga sundalong posibleng ipadala sa battlefield. Ang paghinto ng suporta ng Amerika ay matagal nang hinihiling ng Russia. Paulit-ulit nang sinabi ng Kremlin noon na dapat itigil ang foreign assistance na nagsisilbing banta sa teritoryo ng Russia.
Sa madaling salita, kahit walang formal na kasunduang pangkapayapaan, naibigay na ni Donald Trump ang isa sa mga pangunahing kahilingan ng Moscow, habang pahirap ng pahirap naman ang sitwasyon sa panig ng Ukraine. Sa ibang balita, US, patatalsikin na si Zelensky. May nahanap ng kapalit para sa kanya. For Trump to plot against Zelensky, to maybe oust him from power. Perhaps yes. Take a look at this new report in the US media. It says Trump officials are speaking to Zelensky's rivals in Ukraine. Noong isang linggo ay nasaksihan ng buong mundo ang isang hindi pangkaraniwang tagpo sa loob mismo ng Oval Office sa White House, kung saan nagkaroon ng matinding sagutan si Pangulong Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Bumisita si Zelensky para lagdaan ang kasunduan sa mineral deal, pero walang nangyari sa kanyang pagbisita sa Amerika. Umalis ito nang walang napala kahit pananghalian. Matapos ang insidenteng yon, inamin ni Zelensky sa publiko na pinagsisisihan na niya ang nangyari sa Oval Office. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kontrobersyal na sigalot ng dalawang pangulo. Batay sa report, tahimik ngayon na kumikilos ang administrasyong Trump para sa kanilang susunod na hakbang. 4 na matataas na opisyal sa US ang palihim na nakikipagpulong sa mga pangunahing kalaban sa politika ni Zelensky sa Kiev. Sa katunayan, nakipag-usap ang ilang senior Trump allies sa leader ng oposisyon sa Ukraine na si Yulia Tymoshenko, dating punong ministro ng bansa. Nakipagpulong din sila sa mga senior members ng partido ni Petro Poroshenko, ang naunang pangulo bago si Zelensky. Ayon sa mga ulat mula sa American media, ang pagpupulong ay tungkol daw sa posibilidad ng mabilisang halalan sa Ukraine. Matatandaan kasi na tinawag ni Trump si Zelensky na isang diktador na nasa pwesto kahit walang tinanggap na mandato sa halalan. Ayaw niyang magdaos ng eleksyon. Bagsak siya sa tunay na survey sa Ukraine. Paano ka ba naman tataas kung ang mga lungsod nyo ay wasak? Hindi matanggap ng iba at sinasabi na, hindi. Mataas ang ratings niya. Huwag nyo nga akong lokohin. Bawat lungsod nyo ay sira. Parang demolition site. Lahat yan. Madali lang kasi niyang paglaruan si Joe Biden. Pinaiikot niya lang ito. Pinaiikot, ibig sabihin, madali lang siyang lokohin. Isang diktador na hindi ibinoto. Dapat bilisan na ni Zelensky dahil baka wala nang matira sa bansa niya. Bilisan niya kilos niya. Naniniwala ngayon ang mga taga-suporta ni Trump na hindi na mananalo si Zelensky sa oras na magkaroon ng halalan sa Ukraine. Pagod na daw kasi ang mga mamamayan doon sa digmaan at sa mga malalaking korupsyon sa politika. Pero batay naman sa pinakahuling survey, si Zelensky pa rin ang nangunguna kung magkakaroon ng halalan sa pagkapangulo. Bagaman sinasabi ng kampo ni Trump na hindi sila makikialam sa politika ng Ukraine, ang mga kilos ng kanyang mga tauhan sa Kiev ay nagsasabi ng kabaligtaran nito. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.